So, hanggang doon. So, ayan po siya sa Italia. So, ito natin mamaya doon. Hanggang doon sa maya looban. Ayan po. Ayan sa mata. Tapos ito na lang, nasa akin na yan, dito ko nilagay mo sa wall mo, nasa lamin. Kaya pag pinignan mo, parang double. Ayan, o yan, totoo na. Hindi nyo pala napag-insert. Galing mo, ha? Nasaan na may sa ano? Ano may nilagay nila? Bakit ka mo tayo? Maraming salamat sa mga batang Maynila. Binigyan ninyo ko ng pagkakataon na maging alkalde ng lungsod. Ngayon, matutupad nyo na, mga nanay at tatay, ang pangarap ninyo para sa inyong mga anak. Marami sa inyo dito, hindi na matutulog na nakapamaltot. Nagkakaroon kayo ng kapanatagan sa panirahan. Nagagalak tayong masaksihan ang pagbubukas ng 229 na pintuan para sa bagong tahanan ng mga pamilya dito sa Basec. Bahagi ito ng proyektong pantahanan na prioridad ng ating lokal na pamahalaan. Marami nang nasawi. Mas maraming nakaligtas sa COVID na ito. Pero hindi tayo nagpapigil. Hindi tayo tumigil. Dahil kailangan sabay tugunan ng pamahalaan ang pangangalaga sa kalusugan at kabuhayan ng tao. Ito ay isang konkretong pagsasakatuparan ng simpleng pangarap ng isang batang Tondo, isang batang Maynila na nooy namuhay na wala ring sariling bahay. Kaya't nang binigyan siya ng pagkakataon ng Diyos na maging isang lingkod bayan, sinikap niyang magbuo at mabigyan ng disenteng tahanan ang kanyang mga nasasakupan.
Ang kanyang personal na karanasan sa buhay ang nagsisilbing inspirasyon ng lahat ng mga proyekto at programang inilulunsad niya para sa mga Manilenyo. Nakatira kami dati dito sa Block 15A na yung hindi pa nasunugan. Tapos nung nasunog, nalipat kami doon sa playground, Amadom, sa cover court po. Nalipat kami. Masayang-masaya ako nga kasi sa tagal ng panahon na tumira ako dito, eh ngayon nagkaroon kami ng magandang bahay na akala mo ay mayaman na kami talaga. Pero matagal kami dito nakatira. Kaya pinangarap din namin na sana magkaroon kami ng magandang bahay. Malaking tulong po sa aming pamilya na magkaroon ng magandang bahay, tahimik na pamumuhay. Kasi po dati po, mahirap po kasi malilit lang daan. Ngayon po, maluwag na po. Sayang masaya po sila dati na naranasan namin na binabaha po kami, natuluan po kami ng ulan. Minsan po isang araw, isang beses lang po kami makakain, ang pamilya ko. Kahit yung buhay namin dati, hirap na hirap. Halo kami ng baha po kami. Pero ngayon hindi na po. Kasi nabigyan po ako ni Yormi ng magandang tirahan po. Kasama po ang aking mga pamilya. Kayong mag-alala, mababawasan na ang pangamba ng mga tatay at nanay ninyo na habang nasa trabaho sila, nangangamba sila kung yung bahay ba nila na barong-barong pag-uwi nila galing sa trabaho kung nakatusok pa o hindi dahil yung lupa at bahay ay hindi kanila. Ngayon, wala na yung bago na ulit ang buhay ninyo. Sobrang excited na magkakaroon ng sariling bahay. Opo ma'am, pangangalagaan namin yan, iingatan namin. Nagpapasalamat po kami, Mayor, na sa pagkakaroon ng pandemya ay nagawa niyo pang magpatayo ng ganitong mga bahay para po sa ating pong mga kabarangay. Sana marami pa siyang matulong na katulad po namin na mahihirap po. Hindi ko po akalain na mabigyan po ako ng tirahan na ganito kasama po ang aking mga pamilya po. Tuwang-tuwa, hindi ko po kung anong naramdaman ko sa kasayahan ko ngayon na ganito po. Sa buong buhay namin po, hindi po kami nakatubok na ganitong natirahan. Sinasapo mo ng tabo, batya at timba yung tulo ng barong-barong mo pagka umuulan. Hindi na lang mangyayari sa inyo mamayang gabi. Ang tunay na gobyerno ay gumagawa ng programa na tumutugon sa paulit-ulit na suliranin ng at ako'y naniniwala para maibalik ang dignidad sa pagiging mahirap, ikaw ay magkaroon ng sarili mong masasabing iyo. Umulat, bumagyo, wala ka mang machicha, may masisilungan kang panatag kasama ang iyong mga anak. Lahat ng karanasan ko sa pagiging mahirap at magiging abilidad at ugali ng sa pagiging mahirap, inilagda ko doon sa batas. Nung dinadrap ko yun. Personal, ang housing law, hindi po sa pagbubuhat ng bangko, isinapuso ko yun. Kasi gusto ko may batas para yung batas maging panghabang buhay. Tuloy-tuloy. Pagdating ng araw, matatapos ako, tama, mali. Ihihinto ako, tama, mali. O, ipapapatuloy ni Vice Mayor Hani Lacuna.
Binabati namin kayong lahat at sana ay mapuno nyo ang inyong sariling bahay ng kagalakan, kapayapaan, pagmamahalan, pag-uunawaan, pagbibigayan at paggalang sa isa't isa. At gawin niyong mabuting ehemplo ang inyong pamilya sa pagpapanatili ng kaayusan, kalinisan, katiwasayan at magandang kaugalian. Sa Maynila, walang bakla, walang tombo. Walang babae, walang lalaki. Walang mahirap, walang middle class, walang mayaman. Sa Maynila, pantay-pantay ang pagtingin at paglingon sa inyo ng pamahalaang lungsod. Everybody will be given equal opportunity. That is our Manila! God first.